Hey guys, welcome to my channel. My name is Raisin and welcome dito sa Diary ng Trader. For today's video guys, medyo kakaiba yung gagawin natin yan kasi instead of trading, may interview tayong isang special guest. Okay? Bigatin yung special guest natin yan guys kasi ano pa to siya. Galing ibang bansa. Okay. Actually, friends na kami ng special guest natin na ito for a very long time na. And tagal na rin kaming nagtatry na mag-collab pero ngayon lang talaga nabigyan ng panahon. Alright, so anyways, without further ado, I'll let her introduce herself, no? And para sabihin and ikwento kung ano yung mga experience niya pagdating dito sa trading. Let us welcome Miss Christina. Okay, ang person behind ng Who Won for the Money channel. Alright. Hi! Yun, no? Yun, no? Ayun, no? Grabe naman sa intro. Naks, gabi naman sa intro. Okay, Grabe guys. naman. So, eto na ngayon si Miss Sa Christina, intro. no? So, let us welcome Miss Christina at the same time. Kindly introduce yourself. Miss Christina, dito sa ating sa ating mumunting channel. May job interview ba to? Oo naman. Job interview? Grabe naman yung introduction. Oo, Hello. medyo Hi, guys. formal. Ang formal. Welcome sa channel ni Raisin at napagbigyan tayo sa collab. Yun lang. Grabe Right. naman. Wag na ako mag-introduction. Ano ba yun? Sige na, okay lang. Nga pala guys ilang tao lang nakakabanggit ng pangalan ko ng ng tama. Raisin. Yung iba kasi Raisin or Raisin. Binanggit niya ng tama. So, good job for you. Alright, anyways. Miss Christina, let us have our quick interview muna, no? Taga saan ka nga pala? Ay, taga dito sa Rizal. Okay, Rizal. Rizal And area. ano yung naging course mo before ka sumabak dito sa mundo ng trading and sa YouTube? Sobrang layo. Sobrang layo. Hindi related sa Ah. finance. Graduate ako ng nursing. Oh, okay. Tapos, sinubukan mo bang magtrabaho sa hospital? Sa Oo. hospital? Okay. Tapos, Yes. ilang years ka din nagtrabaho as a nurse? Saglit lang. Saglit Mhm. lang. Tapos, nag-call center na ako. Okay. Kasi, during that time, Mhm. hindi siya, I don't know, maybe until now, hindi siya ganun lucrative. Mhm. Yun. Totoo, no? Uso naman din nun yung call center. So, Mm. tinry ko lang while waiting for some applications abroad. Mhm. Tapos, yun na. Doon ako tumagal ng ilang years. Many years. Sa call center ka talaga mas nahasa kumbaga ng skills mo to talk sa mga tao, kumausap sa maraming tao. Kasi napapansin ko sa video mo, no, during your interview, parang sanay na sanay kang kumausap sa mga tao. Parang hindi ka nahihiyang makipag-friend sa kanila. So, doon mo ba nakuha yung ganong skills? Hindi siguro. Pero introvert ako. Introvert ka din ba? Eh, di nga. Herbivore ako, herbivore. Kausap ko halaman. Okay. Alam mo bang Medyo introvert din ako. So, tingin Ganun ko na yata pag mm. YouTuber, no? Maraming YouTuber actually yung mga introvert din kasi nalalabas nila yung creative side nila sa sarili nilang mundo, kumbaga sa loob ng kanilang kwarto. Okay, anyways, how about sa trading? Paano ka naman napasok sa mundo ng trading? So, medyo mahaba. So, syempre hindi naman trading agad. Lahat naman yata tayo nag-start ng investing. Pero may Mhm. mga kilala pala ako nag-start ng diretso trading agad. Syempre naghahanap ka ng ways para mapa-multiply yung pera mo. Parang pwede pala yun. Mhm. May na-encounter akong ganun na, pwede yun. Kasi parang you get as is kapag salary ka, di ba? You get a certain amount. Yun na yun. Tapos pag inipon mo, yun na din yung amount na ipon mo. Baka kanya nag-ipon ka ng 100,000, meron ka 100,000, pero may na-encounter ako na parang pwede pala siyang kumita ng ilang percent more than the bank. So, doon ako na-research to investing. Tapos, so, very interested ako kasi bago. And at the same time, nakikita mo kasi may resulta. Diba? Tapos, nabagalan ako. Sabi ko, pwede pala na like kasi usually ang sasabihin like after you will get it
yung resulta when you retire, ganyan, which is after 20 years, 30 years. Tapos for you to get compounding result dun sa pera mo in siguro 1 month, 2 months, parang sobrang mind blown ako doon. Tapos, yun, dun ako nag-aral ng trading. Tapos, yun, dun ako naging interested na hindi pala siya, parang hindi siya natatapos, yun yung nakakatuwa. Kasi every time na nasa chart ka, natututo ka, yun, parang hindi siya natatapos, ang saya lang. Tapos ngayon, may crypto pa, di ba? Parang ang dami lang nangyayari, ang daming opportunity. Dati natatandaan ko, parang ano lang din, malit lang din yung mundo ng trading para sa akin dati. More on ano lang, invest ka lang, stock market lang talaga. Yun lang talaga yung alam ko dati. Tapos ngayon, ang dami nang nagsilabasan, ano. Meron pa palang forex, meron pa palang crypto, and kung ano-ano pa, no? NFTs and what. And kumusta naman yung naging experience mo as a trader, kumbaga? Kasi sabi nga natin, no, sa pagiging trader, iilan lang yung nagiging successful dito. So, may mga stories ka din ba na pwedeng ma-share ng mga ano mo din, mga failures mo pagdating sa trading nung kakasimula mo pa lang, up to now rather? Sobrang dami. Kaya ako din pala, sa mga nanonood, na-follow yung channel mo. Kasi nung tiningnan ko, especially yung channel trailer mo, sabi ko, shucks, sana ginawa ko to dati, nung nag-start pa lang ako. Sana na-document ko. Alam ko siya sa isip ko, pero hindi ko siya like na-document in real time yung simula nung nag-aaral ako, tapos yung syempre yung mga mistakes, yung mga nalugi, tapos paano ka ulit nag-raise ng fund para meron ka ulit buying power, paano ka hindi na panghinaan ng loob, yung parang up and downs of the market. Hindi ko siya na-document. Kaya sobrang na-follow ko yung channel mo, na-appreciate ko. Tapos parang nakita din ng subscribers mo yung journey from stock market, tapos crypto ka. Yun yung mga hindi ko na-document sa journey ko. Pero yun, same lang din. So, ano yung mga nakita niyo sa channel niya? Ganun din. Very, very common, I think, naman yan sa lahat. Kahit anong aral mo and careful, kung gaano ka ka-careful, affected pa rin kasi siya on how we were raised eh. 'Di ba? Kasi hindi naman natin pinag-aralan to. So, kahit narinig mo na hindi mo dapat to ginagawa, yung isip mo, gagawin mo pa rin siya kasi yun yung nakasanayan natin gawin. Totoo. Mga ganong mindset. So maraming mindset. Pero yung siguro natutunan ko is kahit gaano ka karaming alam na definition of terms and strategies and setups, kung hindi okay yung trading psychology mo, like babalik pa rin siya parang yun nga, yung how you were raised when you were a child, para how you view money, how you view yung profit, yung loss, yung greed. Kasi may emotions kasi talaga siya. Ito very recent na research ko. Kasi parang pag investor, you're investing into something that you understand and you believe in the future. So parang me, as a Christian, na-convict kasi ako na may na-attend ako na faith-driven investor. So pinull out ko yung mga investments ko that are not aligned with my values. So sabi ko, shucks, paano yung trading? Kasi ako, syempre, I can invest in siguro renewable energy to save the earth, mga ganun. Parang for a good cause, di ba? Pero pag trading, parang minsan usually negative yung connotation. So ako, may nakita ko na trading is neither moral or immoral. The morality lies with the trader. So dun ko lalong mas nagustuhan yung trading. Mas lalo ko siya na-embrace. So yun, parang 80% ng ginagawa ng nagte-trade is connected talaga sa psychology niya. Yun yung pinaka natutunan ko. I think very recent din naman. Ayun, sinabi. Wow. Ibig sabihin pala, napanood mo talaga yung kakasimula ko pa lang sa trading. May mga pinost akong video na natalo ako ng ganito, ganyan. Tapos yung may mga drama-drama pa akong ginagawa dati na na pag-aralan. Wow. Andiyan ka pala talaga mula nung fan nga ako ng simula. challenge. Fan nga ako, nakakainis naman to. Ikaw lang, siya lang po talaga yung hindi nagkakaloob ng lab na ito. 3 taon ko na po siyang hinahatak. Grabe, no? Natatandaan ko, guys, na pa-message sa akin si Christina. Na ganito ngayon, nag-reach out nga siya sa channel ko. And syempre nahiya ako, guys, kasi wala din naman ako kasing kilalang traders kasi talaga, no? I mean, wala rin akong kilalang mga YouTubers talaga. So first time na
first time na may nakausap ako and sobrang nahihiya ako and introvert nga din kasi talaga ako katulad mo. So medyo madaldal lang ako through written communication, through chat. Pero kapag ganito na nakakausap na kita sa Zoom or what, medyo nahihiya ako kasi kaya medyo natagalan ko talaga yung time na napagbigyan ko siyang magkaroon ng interview na katulad nito, no? But I'm very happy na andiyan ka pala mula nung simula talaga. Parapol ka naman. Parafol. Natatandaan ko din guys, na witness ko din yung journey ni Ma'am Christina na sa kanyang channel. Ilang subscribers pa lang yung dati. And up until now, no? Napalaki niya na and na-workout niya na talaga yung kanyang channel. So, I'm very glad na moving na rin siya sa kanyang channel. Alright. Anyway, katulad nung sinabi mo kanina, totoo yun guys, no? Madali lang kasi talagang magbasa ng chart, madali lang talagang magbigay ng technical analysis, madali lang sabihin yung ganito, ganyan. Ang problema is kung paano mo talaga i-execute, right? Yung trading psychology, tulad nga ng sinabi ni Christina, no? Madali lang gawin yung mag-technical analysis. Ang problema and ang pinakamahirap is yung kapag nag-enter ka na ng trade, saan ka ba magte-take profit, saan ka ba magka-cut loss, yung ganyan. Speaking of being a Christian, kasi nabanggit din ni Ma'am Christina guys, yung pagiging Christian, napapansin ko din na may drum kit ka dyan sa likod. Tumutugtog ka ba sa church? Hindi sa akin yan. Kanina yan. Kapatid ko. Oh, okay. Pero napansin ko dun sa other videos mo na parang ka din, tumutugtog ka ng drums. Marunong ka din. Ako marunong. Marunong. Wow. Sample guys, gusto nyo? Hindi, ako marunong. Joke lang. Alright. Kala ko i-day na life mo eh. Sa susunod. Anyway, speaking of channel, no? Yung channel mo rin ay tinatawag na One for the Money. Bakit mo naisipang pangalanan yung channel mo ng One for the Money? Alam mo, niisip ko din pag may nagtatanong, pero wala talaga siyang explanation. Niisip ko lang kasi one, kasi for mga Pilipino, di ba? Oh, Pinoy. Tapos, nung una kasi, personal finance, yung binablog ko. Blog, hindi vlog. Binablog ko about saving, ano ba yun? Paano magbayad ng utang, ganun. Yung mga personal finance. Kaya hindi talaga siya investing. Kaya lang, napadpad na siya talaga kasi marami naman ng didiscuss or nagtuturo ng, yun nga, saving, insurance, debt management. Pag okay na kasi sila doon, parang saan mo na ilalagay yung excess pa? Diba? Parang meron na silang emergency fund, meron silang savings, meron silang insurance. Tapos iniisipan nila parang how will they grow? Kasi, for example, they want to do business. So, they want to grow their savings para meron silang pang-capital for business. So, yun, wala masyado for stock market. Kaya, yun. Tapos hindi ko na siya mapalitan kasi may following na siya. Pinanindigan ko na. Pinanindigan na hanggang sa huli. Actually, nung nag-message ka, nung nakita ko yung channel mo, One for the Money, hindi ko din na-expect na, na girl ang person behind sa channel na yan. Kasi isip ko, lalaki to. Kasi iilan nga lang din yung traders ng mga babae. Kaya medyo nagulat tayo, no, na, uy, babae pala to. Tapos nagtuturo din ng trading, active din pagdating sa trading. So, yeah, ilan lang kayo yung ganun. I think tatlo lang kayo yung kilala kong yung kilala kong nagte-trade. So good job, no? Good job for you. And speaking of trading, bakit din naisipan mong stock market? Ba't hindi ka napunta sa crypto, sa forex? Bakit stocks? Philippine stocks? Forex, hindi. Global, nag-trade ako ng global noong 2020. Tapos crypto, nag-trade din ako. Kaya lang yung channel is, di ba yung sa'yo, di ba pinaghiwalay mo? Okay mo, alam ko din yon. Grabe, Alam na alam. Tama, pinaghiwalay alam ko ko din yan. So, pinaghiwalay mo, ayoko lang ma-confuse yung mga nanonood na, ang tendency kasi, ako kasi, as a learner, pagka nakakita ko ng channel na pina-follow ko, tapos bigla nag-iba, gagayahin ko.
Mhm. Gagayahin ko Mhm. din siya. Parang, ay, lumipat siya sa ganun. So, gagayahin ko din siya. So, yung sa akin, parang until you're settled in the Philippine stock market, then let's talk about crypto some other time. Pero right Mhm. now, parang binibuild ko na hanggat may nagtatanong na beginner questions. Mhm. So, dun muna ako nag-focus. Pero nagtitrade din ako ng Forex hindi, nag-global Mhm. siya ng crypto. Yung Forex Hmm. hindi kasi parang na-realize ko ang dami na ang dami ng pag-aaralan. Kasi gusto kong, like yung crypto, ang dami niya laging innovation, ang dami laging nangyayari and nakaka-excite. Hmm. So parang pag-aaralan mo yun, tapos may bago na naman lalabas, tapos parang ang saya ulit pag-aralan ng aspect na yun. Ba, nagkaroon ng Mhm. farming, tapos nagkaroon ng staking, tapos nagkaroon NFT, mga ganon. Ang Mhm. saya lang pag-aralan. So parang aralin ko na naman yung sa Forex, tapos aralin sa global. Sabi ko, sige, ano na lang, crypto, tapos stock market, yun. Para sa Hmm. sarili nating bansa. Panindagan nating Juan. Kaya nga, yun yung napansin ko talaga. Naisip ko, bakit kaya ba't kaya stock market halos, I mean Philippine stocks yung dinediscuss mo sa channel mo. Kasi to be honest ako medyo na-bored ako sa takbo ng ng Philippine stock market. Tapos, mag-invest ka ng pera, kung tataas man, medyo kukunti lang talaga. So, ayun, medyo na-bored ako sa stock market. Kaya, slowly nag-shift ako into crypto. So, yeah, I'm quite glad na kahit papaano, no, medyo nagsha-shift na rin yung sa'yo. Although, focus ka pa rin sa stock market, pero slowly by slowly, pinag-aaralan mo na rin yung cryptos, NFT, and ganyan. Speaking of crypto, kasi yung channel ko is more on crypto na ngayon. Ano yung mga crypto na hawak mo? Ayun, Mhm. kakabenta ko lang ng Bitcoin eh. Nagbenta ka na ba? Ano ka ba pagdating sa sa Oo. trading, more on investor ka ba or more on day trader or swing Um, trader? swing lang pag may time. Kasi hindi Mhm. kagaya nyo na. Kasi may iba pa akong ginagawa. Tapos may kailangan akong i-trade sa PSE na rolling fund Mhm. for research. Hmm. Ganun. May ginagawa akong na kailangan kung gawa ng data. Mhm. Tapos Mhm. kailangan i-produce after. So nakatutok ako doon. So sa crypto, pag nakasilip, yun, makakapag-swing ng minsan sa spot lang. Mhm. Mhm. Tapos meron ako naka-stake na matagal na sa Cardano eh. Yeah. So far, yun lang yata. Or meron Hmm. pa akong, Kasi nga kakasimula mo lang din pero may talaga, sala na no? pa ako. Hindi, 2020 ako 20 nag-crypto. ah, for crypto. Okay, pero hindi ka as in masyado naging active sa crypto. Tama? Hindi lang ako nagpo-produce ng video. Mhm. I see, I see. Okay, Mm-mm. more on Cardano ang hawak mo ngayon. Naka-stake na kasi siya. Okay, I Nung see. nag-DYM na kasi yun, pinull out ko Hmm. yung original, tapos in-stake ko na siya. Alam mo, saludo ako sa mga katulad niyo, no, na maraming paraan para kumita ng pera dito sa crypto. Kasi I've been trading dito sa crypto, pero yung madalas ko lang talagang hina-handle is yung spot and yung futures. Pagdating sa staking, earning, ano pa yung mga terms ng Binance dito, napakarami. Halos hindi ko alam yung mga term na yan. Minsan may mga subscribers pa akong nagtatanong about Web3. Ganda Um, nun. minsan wala akong Aralin wala mo. akong idea ano ba 'tong binabanggit ng mga 'to, tapos napapa-research ako ganyan. Kasi nga ako more on traditional trader type kumbaga. Kung ano lang yung alam Mm-mm. ko, doon lang talaga ako. Halos hindi pa nga ako masyadong nag-e-explore ng mga NFT games or NFTs ganyan. Kung ano lang yung alam ko, doon lang talaga muna ako. Kaya yung binabanggit mo ngayon, staking and kung ano-ano pang ways na mapalaki yung pera mo, no? Hindi ko masyadong kabisado yan. So, I admire you for that, no? Maybe, next time gumawa ka din ng tutorial about dyan, no? Para manood din ako and may matutunan din ako sa'yo sa area na yan. Uy, teka lang. Running out of time na daw yung aking Zoom. Wait, tapos sa interview ko. Kaya nga, tanungin na lang natin si Ma'am Christina, no, kasi patapos na yung patapos na yung interview namin. Limited lang kasi yung time namin for Zoom. So, binibilisan na namin. Anyways, last question na lang before mag-end itong ating Zoom. Ano yung tingin mo ngayon sa Philippine stock market?
Positive ka ba? Tingin mo paakyat na ba or pababa yung magiging takbo sa mga susunod na araw? Alam mo, yan yung gusto kong pag-aralan. Mhm. Kaso ayoko mag-exam. So nakita ko, meron kasi may mga, sabi ko, paano kaya nila nalalaman yung ganun? Or how, paano sila nagkakaroon ng say? Kasi pag nanonood ako ng mga ganyan, ng mga analyst, Mhm. so mayroon pala siyang exam. Mhm. So yun yung parang, paano nila nasasabing ganun? Pero kung for me, kasi ano naman ako, nagte-trade naman ako everyday ngayon doon. Very ano lang siya, parang ngayon, very neutral. Kasi hindi mo alam kung anong gagawin ng US Federal Reserves. Tapos nakasunod lang doon lagi yung BSP natin for mga gagawin doon sa inflation. Tapos nakasunod din yung mga gagawin ng mga blue chips. Pero kung ako, like I'm trading, very careful din kasi hindi lahat ng nagbe-breakout tumutuloy. Hindi kagaya dati, Mhm. pag nag-breakout, nagpa-follow through. Ngayon, puro false breakout. So parang more on, Totoo. Mm. mabubuy ka on support. So very careful na hindi ganun ka-optimistic na pag nag-buy ka ng breakout, maghihintay, parang mas very optimistic ka na tutuloy siya or Mm, magpa-follow through mm. ng momentum. Kaso hindi. So very neutral lang, tas careful. And kung nag-trade ka, yun, kung invalid talaga siya, magre-risk management ka talaga. Pero hindi ako ganun ka-bullish ngayon ha, kasi nga nagtitrade ako ngayon. Pero for investors, yung mga kakilala ko na merong liquid and extra na fund to invest, medyo nag-grip na sila ngayon kasi 'di ba medyo mababa siya previous years. Mhm. Tapos ngayon medyo umakyat siya lalo ng January. So, yung mga nag-start like 2021, 22, medyo nag-up na sila ng slight. It's because they had invested learning ng 2020, di ba, yung mga na-stuck. So, nag-aral sila ng 2020 na may mga extra funds sila, invest sila ng 2021, and then ngayon, 22, 23, medyo up sila. Mhm. Yun. Compared dun sa nag-start ng 2018, 19, tapos biglang nag-down, medyo bumabawi pa yun. So, yun, if may extra fund, hanap kayo ng really good companies to invest, pero if trading, yun nga, careful, risk management. I think in all markets naman ganun. Right. Totoo. So, ayun na guys, no? Thank you so much again, Ma'am Christina or Miss Christina, dito sa ating maikling podcast. Podcast ba? Interview, no? And again guys, no, para sa mga gustong mag-follow kay Ma'am Christina, ito yung kanyang channel. So, Christina Orlina.com. Uy, may website ka na talaga ha. Buti ka pa. Meron! May website ka. So, Meron! ChristinaOrlina.com. Tapos, yung channel niya, guys, is One for the Money, no? So, continue yung isubscribe si Ma'am Christina kasi kung titingnan nyo, guys, napakarami pang videos dito na napaka-informative, guys, no? Hindi na natin na-discuss yung gusto kong itanong sa kanya yung about Bose-Sanchez calculator. Nakalimutan kong itanong, no? Pero, Next time, next time. yeah, next time. Siguro, no, kung interesado pa kayong mapanood yung collab na katulad nito, yung mga podcast ng katulad nito, just comment it, no? Tapos, pagpaplanuhan namin, maybe someday gagawa kami ng live talaga para naman ano din kami, interact with our viewers, no? So, again, Uy, gusto ko thank you yun. so much again, Ma'am Christina, Miss Christina. One for the money para dito sa maikling interview na ito. So, thank you so much again. Have a great night. Bye-bye. So, yun na guys, no? Ayun, nabitin ako sa usapan natin kay Ma'am Christina. Panira yung Zoom kasi may prompt na patapos na raw yung interview or yung Zoom call kumbaga kasi nga hindi ako naka-premium. Okay, so anyways, again, kung gusto nyo mapanood yung mga ganitong content, no, subscribe kayo, comment nyo, and sana someday magawa namin ng part 2. Alright, so thank you so much again for watching. Have a great night. Peace.